Ito ay isang malaking kalokohan sapagkat walang intensyon na makarating dito sa katotohanan. Because if you really want the truth, the first thing you must do is to fire the Secretary of the DPWH. Imposibleng ang lahat ng proyekto nito lang pagnanakaw na ito ay naganap ng walang kaalam-alam ang DPWH. Kung sinabi nila na wala silang alam dito, you should also be fired, Mr. Secretary, for being incompetent. Dahil bilyon-bilyon ang ninanakaw sa taong bayan, wala ka pa ring alam. And if the secretary is liable, then so is the president. Because the secretary is the alter ego of the president. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Alam niyo ba na pag mahina ang isang pangulo, this becomes a dangerous time for any republic. Matatandaan nyo noon, matapos ang eleksyon, sinabi ko sa inyo na kapag humina ang ating Pangulo, siya ay magiging lame duck president na. And usually, it happens on the final year of his presidency. However, ngayon pa lamang, sa pagkatalo nila sa eleksyon, itong nakaraang halalan ng Mayo, lumalabas na talagang napakahina ng ating Pangulo. And this will expose him sa abuso ng mga taong nakapaligid sa kanya. And ngayon na nga, eto na, nangyayari na. Yung sinabi ko noong Mayo, it is happening today. Everything that has happened to the President as of this time ay siya rin ang may kasalanan. Ang perception sa kanya ng maraming mga tao, pati na rin ang kanyang sariling mga kaalyado, ay napakahina niyang presidente, kaya siya ay kanilang pwedeng paglaruan at maaaring inaabuso na rin kung hindi niya nga alam itong mga nangyayari sa paligid niya. Pero parang napaka-imposible naman na mangyari ito. Bakit tayo nakarating sa ganitong sitwasyon at bakit ito delikado para sa Pilipinas? Balikan natin ito mula noong 2023. Ang umpisa ng hidwaan ng mga Duterte at ng mga Marcos ay nag-umpisa nitong umugong na at inirelease nitong grupo ng House of Representatives sa pamumuno ni Romualdez itong People's Initiative, kung natatandaan nyo ito. Ang People's Initiative ay para baguhin ang konstitusyon at ang layunin nito ay ma-extend ang termino ng Pangulo. I think this was Plan A. Dito naging malinaw na walang planong bumaba si Ferdinand Marcos sa pagkapangulo. At tila gagayahin niya na nga yung ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. At sa pamamagitan ng House of Representatives, ikinasa ang People's Initiative. Nung una ay may pagtanggi pa ang House of Representatives tungkol dito. Pero sa mga hearing sa Senado, nagkabukingan at lumabas na nga yung totoo na ito nga ay inisyatibo ng House of Representatives gamit pa ang pondo ng bayan para dito sa People's Initiative di umano nito. Dahil sa nagkabistuhan, iniatras. Plan B, impeach Sara. Because kung nandiyan si Sara Duterte, sigurado na merong ibang pangulong uupo sa susunod na eleksyon after the next election in 2028. So the strategy was to remove Sara Duterte. Pero sa pag-aalis na yan kay Sara Duterte, kailangan din to get rid of Digong. So Digong was also sacrificed para nga makumpleto itong impeachment process na ito. But then again, it failed. At sa second failure, Plan A, Plan B, all failed. At nagamit pa itong sitwasyon ni Digong, I think, sa aking opinion, ay naging distraction ito doon sa mga naging issue tungkol kay First Lady Liza Araneta dahil doon sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. So they move on to the next phase. Ngayon they're trying to save face. At nagtuturo na ang Malacanang tungkol sa mga kapalpakan, mga nakawan. Nung una sinasabi niya na mag-iimbestiga. Pero makikita mo ngayon na pati itong investigasyon na ito ay pilit nilang ipinipihit papunta sa mga oposisyon. I was disappointed even with the article of Rappler nang dumating itong mga balita tungkol sa mga flood control projects. Kasi
Ang nauna kong nakita mga pangalan na tinuturo ng Rappler ay si Chis Escudero, si Villanueva, Senator Villanueva, and then si Zaldico. It appears na parang si Zaldico will be the sacrificial lamb, pero majority ng blame ay gusto nilang ituro doon sa mga tingin nila will become the opposition to President Marcos. At recently nga nakita ninyo itong nangyari. Pagkatapos ng inspection sa Bulacan, lumipat sa Benguet. At ang project po kasi nito sa Benguet, I think was completed in 2022. Ito po ang budget na ginamit dito ay budget pa po noong 2022. Sa panahon pa po ni Rodrigo Duterte, pero kalahati noong 2022 ay panahon na po ni Ferdinand Marcos. Nag-switch sila ng pagtuturo, ng blame. Para may makita na ang project ng 2022 ay meron din ganitong nangyari. However, this is not a flood control project. This is a regular road protection project, at this was done at the initiative of ACT CIS. Yun pong party list noon nila Tulfo, ng mga Tulfo brothers. Sila po ang nag-inisyatibo nito. Pero makikita mo dito yung dahan-dahang pagpihit na muli para ang blame ay malipat sa mga oposisyon at hindi po sa administrasyon. That's why I keep on saying all this investigation, all of this inspection is just a joke. Ito ay isang malaking kalokohan sapagkat walang intensyon na makarating dito sa katotohanan. Because if you really want the truth, the first thing you must do is to fire the Secretary of the DPWH. Imposibleng ang lahat ng proyekto nito lang pagnanakaw na ito ay naganap ng walang kaalam-alam ang DPWH. Kung sinabi nila na wala silang alam dito, you should also be fired, Mr. Secretary, for being incompetent. Dahil bilyon-bilyon ang ninanakaw sa taong bayan, wala ka pa ring alam. And if the Secretary is liable, then so is the President. Because the Secretary is the alter ego of the President. Ang lahat ng gawa ng sekretaryo parang presidente rin ang gumanap. Kapag ang sekretaryo ay incompetent, pati ang Pangulo ay incompetent din. Yan ang implikasyon ng lahat na nangyayari na ito. Paano natin seryosohin ang isang investigasyon na ang nag-iimbestiga na inutusan ng Pangulo ay yung ding Secretary of DPWH para imbestigahan yung mga sarili nila? Bakit nila gagawin yun? Bakit ang mga House of Representatives na kaalyado niya, wala pa siyang pinapangalanan hanggang sa kasalukuyan? Why is still Romualdez the Speaker of the House? Remember, prior to Bongbong Marcos becoming President, bago siya naging Pangulo, hindi naman po powerhouse dito sa House of Representatives si Romualdez. He's a nobody in the House of Representatives. Kaya lang siya naging House Speaker. It's because of Ferdinand Marcos Jr. Kaya siya nananatili. It's also because of Ferdinand Marcos Jr. Wala pong ibang may kasalanan dito, Mr. President, kundi kayo. Hindi natin maitatago ito sa matagal ng panahon. Bakit ko sinasabing delikado? Well, this is desperate times for the administration. And ang natitira na lamang pong alternatibo dito, in order for them to assure that the President will stay in office, are two things. Number one, if Sara Duterte will be eliminated, either by impeachment or by any other means. Number two, if there will be war, magkakaroon ng digmaan. And I don't like the picture of what is happening in Mindanao right now. Ina-agitate ang MILF to a rebellion, to rush to arms again. We are agitating the Chinese, and goading them to an armed confrontation, kahit na sinabi na ng Amerika na nangako ang China na hindi sila makikigera, makikidigma sa Taiwan sa panahon na ito. Something is really wrong here, and something is not right, and something smells fishy. Kaya tayo pong lahat, mga kapatid, patuloy tayong manalangin na ang ambisyon ng marami na manatili sa kapangyarihan ay hindi makaapekto sa atin bilang isang bansa. Hindi po China, hindi Amerika, hindi NPA, hindi MILF ang pinakamalaking banta sa atin sa kasalukuyan.
ang pinakamalaking banta sa atin sa kasalukuyan, itong walang habas na korupsyon, pagnanakaw, ang pagkagahaman sa kapangyarihan ng iilan. Pero tayong lahat dapat makilahok dito, sumali tayo dito. Tayo ay mag-aral, mag-participate, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.